has not, even what he has will be taken away. This is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that says, "You will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. For these people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it." Nung una hindi ko rin na-gets itong verse na 'to. Siguro pang 12 na basa ko na sa whole Bible or more pa ata. Pero ngayon ko lang talaga na-gets yung pinaka-meaning ni Lord sa passage na 'to 'no. Siguro ano, blessing din ng Lord talaga 'pag nagpe-preach na ikaw yung unang ano, ikaw yung first hand na nakaka-receive ng word. Ikaw yung first hand ng revelation. So, hindi mo talaga makakalimutan yung sinasabi ng Lord. No, na ito yung dapat mong sabihin, ganyan. So, hindi nasasayang. Even yung preaching is an opportunity talaga to hear the word of the Lord. And kaya nga, importante talaga na paulit-ulit din nating binabasa yung Bible kahit na ah, same lang naman yung nabasa natin before. Kasi iba-iba talaga yung ano, yung revelation na nakukuha natin when we read the Bible. So, ayan. So, sa verse 11, sabi dito, "And he answered them, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." Alam niyo yung kung anong common dun sa word na to you at saka to them? Parehong nakarinig yun ng salita ng Lord, pero hindi parehong nakaalam ng sikreto ng Lord or the secrets in the kingdom of heaven. Parehong nakarinig, pero hindi parehong natanggap, hindi pareho ng natanggap, parang gano'n. So, posible kayang nagbasa ka pero walang pangungusap sa'yo ang Panginoon, or nagbasa ka pero dun mo mas nakilala ang Panginoon. Mas narinig mo ang sinasabi sa'yo ng Panginoon personally. So, sa verse 11, dun din natin makikilala yung certain truth about the Lord, about our God, na our God is a communicator. So, He communicates in various ways. So, sabi nga sa ibang verse na even in dreams, nangungusap siya, in His word, um, sa mga preachers, sa mga circumstances, nangungusap ang Panginoon, 'no? Sabi nga ano, He is the Word, sabi sa John 1:1. And He has secrets, so He holds secrets. And, selectively speaks to certain individuals. So, posible kaya na hindi tayo masyadong makarinig kasi wala tayong ear for God? Ano kaya yung meaning ng ear for God? At kung marinig ba natin, hindi naman, or pagka minsan may instruction si Lord, minsan hindi natin, ang hirap sumunod, parang gano'n. Ang hirap sundin, yung gano'n. Or meron siyang instruction, pero wala pa siyang further instruction kasi hindi mo pa nasunod yung una. Kumbaga yung step 1 'di mo muna nasunod, so wala muna siyang step 2.
So, ang tagal nung step 2, hinihintay mo, pero kasi hindi mo pa nga nasunod yung step 1, kaya wala pang step 2, di ba? So, gusto mo ba i-reveal yung kung ano yung ma-reveal sa'yo yung secret ng Lord? Aba, makinig ka ngayon, ngayon pa lang. So, alam mo yun, minsan meron din mga tao na runong-runungan, ganyan, even at work, even sa school, even nga sa ano eh, sa buhay, sa, yung mga bata ngayon talaga, ano, feeling nila sobrang talino nila na alam na nila lahat. No, mas magaling pa sila sa nanay nila, sa, ano, sa, pag lumaki-laki ng konti, mas marunong pa sa nanay, ganyan, kung magsalita, ganyan. Minsan dun sa nagsasalita hindi na tayo nakikinig kasi feeling natin alam na natin yung sasabihin niya. Alam ko yan, familiar na sa akin yan. Alam ko yan kasi 'di ba ganyan yung meaning ng verse na yan? Inuunahan natin agad, parang gano'n. Or minsan namimili pa nga tayo ng ano, eh, ng pastor, eh. Parang issue rin siya sa old ano, eh, sa Old Corinthian Church, eh, na ako kay Apollos, ako kay Peter, ako kay Paul, ganyan. 'Di ba namimili pa sila ng mga, susundin nila yung mga ganyan. Kaya nga dapat kapag na when we read the Bible as if wala talaga parang hindi pa natin siya nabasa. As in, ninanamnam natin yung bawat salita ng Lord kasi, puwedeng iba naman yung ano, iba naman yung i-reveal sa'yo ng Lord this time. Hindi dapat tayo picky. Parang dapat laging bago sa'yo, laging bago sa pandinig mo. So, sabi dito sa Revelation 2:17, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it." Sino ang tinutukoy na may mga tainga upang makinig? Or mas mabuti pang itanong na sino yung mga taong may mga tainga? Ang mga, 'di ba yung mga Ang mga 'di ba 'pag parang ano, parang lahat naman tayo 'di ba dito sa fellowship natin, siyempre online 'di ba, lahat naman tayo siguro may mga tenga 'di ba? So, parang pagka walang tenga, hindi yun natural, hindi yun ordinaryo. So, kaya kaya yung tinutukoy dito ni Jesus, eh, yung mga may tainga, tinutukoy niya, ah na lahat nung mga tao na binigyan niya ng kanyang salita. He refers to all who have been given His word, no matter their age, ethnicity, language, or status. So, ang ibig niyang sabihin dito is makinig. Ayan. He who has an ear, let him hear. So, sa verse 12, sabi, "For the one who has, more will be given, and he who will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away." So part of the judgment on those who refuse to believe is that they will eventually lose their opportunity to believe. So for to the one who has, yung sinabi na who has, kasi 'di ba yung sa verse 11 yun yung secrets of the kingdom of God. Whoever has will be given more, and they will have abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. Pwede ko nga baliktarin yung ano eh, yung header title nito eh. Pwedeng closed hearts, lesser blessings. Ang sakit 'no, pero totoo yun. So, basta gets ko 'tong ano, itong verse na 'to sa sa Mark chapter 4 verse 24 to 25. So, and he said to them, "Pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away." Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo sa inyong
dinirinig. Sa panukat na ginagamit ninyo ay susukatin kayo at higit pang idaragdag sa inyo. Sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pa sa kanya ang mayroon siya. So, sa passage na 'to, sabi dito, "Pay attention to what you hear." Mag-ingat kayo sa inyong dinirinig. Pinayuhan ni Jesus na maging maingat sa pagpahayag sa mga tinuturo o mensahe. Ang iyong pansin at pag-unawa ay mahalaga. With the measure you use, it will be measured to you. Sa panukat na ginagamit ninyo ay susukatin kayo. So ang lawak ng iyong pag-unawa at pagtanggap sa mga aral ay magtatakda ng lawak ng iyong matatanggap sa pag-unawa at pagpapala. And still more will be added to you. At higit pang idaragdag sa iyo. So kung ikaw ay bukas at tumatanggap, makakatanggap ka pa ng higit pang kaalaman at biyaya. For to the one who has, more will be given. Sapagkat ang sino mang mayroon ay bibigyan pa. So ang mga taong tumanggap at mayroong pag-unawa ay makakatanggap pa ng higit pang kaalaman o mga biyaya. And from the one who has not, even what he has will be taken away. Ngunit ang wala ay aalisin pa sa kanya ang mayroon siya. Ang taong hindi tumanggap o hindi interesado ay mawawalan pa ng kahit na anong maliit na bagay na mayroon sila. So in essence, this passage emphasize the importance of being open and responsive to wisdom and teaching, as this openness will lead to greater rewards and understanding. So, sino dito yung gustong makatanggap at mabiyayaan pa ng Lord? So, makinig, makinig, makinig. Eto ano 'to, parable of the sower and the seed. So, there is hindi ko na babasahin, so mahaba siya, eh. There is a difference between having ears and having ears to hear. So, sabi dito sa, parable of the sower and the seed, ang talinghaga ni Jesus patungkol sa maghahasik at sa buto ay kumbaga meron daw dalawang type of listener. Ang mga ang mga nagpapalampas lamang sa salita ng Diyos at ang pangalawa, ang mga tunay na nakikinig at naghahanap ng pag-unawa. So, some hear the word, yet they do not allow it to take root because the seduction of worldly pleasures and comforts overcomes them. Ang ilan ay naririnig ang salita, ngunit hindi nila ito pinapayagang mag-ugat dahil ang pang-akit ng makamundong kasiyahan at kaginhawaan ay nangingibabaw sa kanila. Then others end up rejecting the word because of persecution or trials. Ang iba ay nauuwi sa pag-reject ng word dahil nga dun sa mga pagsubok or pag-uusik, ganyan. Others hear the word and open themselves to understand and accept it so that it transform them. So ang iba naman ay naririnig ang salita at binubuksan ang kanilang sarili upang maunawaan at tanggapin ito upang sila ay magbago. So those who have ears to hear allow the word to bear fruit to the glory of God. So it is up to the hearer to decide whether to take the word seriously and pursue understanding. But sadly, only the few are willing. The rest have ears, but they do not have ears to hear. Next verse, not hearing and not understanding.
So sabi dito, this is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. Indeed, in their case, the prophecy of Isaiah is fulfilled that says, you will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. Kumbaga, nagsalita daw si Lord ng patalinghaga or in parables kasi ah ito yung para makuha yung atensyon ng mga tao. Kasi through parables, they can relate ba? 'Di ba? Minsan ang example ni Jesus is about farmers, 'di ba? Minsan may mga example si Lord na about fisherman, ganyan. So, pero ngunit maliban na lang kung kung handa silang umiwas sa mga distractions, ganyan. At lumapit kay Jesus upang maunawaan ang kahulugan ng kanyang pangangaral, ang kanyang mga salita magiging kwento-kwento na lang. Alam mo yung kwento-kwento? Kasi 'di ba like for example, with us, 'di ba kung hindi natin magiging intensyon na makinig, parang balewala yung ano, eh, balewala yung pakikinig natin or dahil masyado kang maraming kailangang gawin. So, yung brain mo occupy ng mga things na, dapat mo asikasuhin, masyado kang busy with, on this world, 'di ba? Or, ah, minsan mas meron kang priority. Like yung si, Martha, mas priority niya na, mag-serve sa Lord kaysa makinig, 'di ba? So, nakakaapekto 'yun sa pakikinig natin, yung condition ng heart natin, condition ng mind natin, condition ng ear natin to hear His word. Ah, nung tanungin siya ng kanyang mga alagad bakit siya nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan ng mga, talinghaga, tinukoy ni Jesus ang Isaiah 6 diyaan na nagsasabi na ang mga taong may mga mata at tainga, ngunit pinatigas ang kanilang mga puso at piniling balewalain ang salita ng Panginoon. Minsan nga, with ano na lang, eh, with intimacy with the Lord, minsan, basta lang tayo maka-comply. Minsan, kumbaga walang quality, ganyan. Basta lang mabasa, ganyan. Minsan ba, meron bang times na nagbabasa ka pero wala kang narinig sa Panginoon? Minsan nagbabasa ka, wala lang, parang di naman nangusap sa'kin Lord, parang di naman, hindi ko naman mas nakilala ang Panginoon, ganyan. Kasi, um, ano talaga, kumbaga puwede nating simulan in prayer yun, eh, na, "Lord, gusto kong maintindihan yung mga salita mo, gusto kong ma-apply 'to kung ano man yung sasabihin mo sa'kin, tonight on this word or this morning," ganyan. So, mangusap ka sa akin habang ako ay nagbabasa kasi minsan kailangan din natin ng humble heart in order to understand talaga yung mga salita ng Panginoon. Sabi sa ano, sa Isaiah 6:10, meron nga siyang tinatawag na, heavy ears, eh. So, anong ibig sabihin ng heavy ears? Typically refers to the inability or unwillingness to listen or understand. So, yung heavy ears, it implies to spiritual insensitivity or deafness. So, meron pala talagang spiritual na ano, kumbaga spiritual na deepness pagdating sa hearing, on hearing the word of God. Meron pa nga siyang tinatawag na uncircumcised ears. Kasi 'di ba 'pag circumcision, physical sign of the covenant between God and Abraham's descendants. So, sa New Testament, ang metaphor ng circumcised ears, it talks about having ears to hear or being spiritually attentive. Yun yung sabi. So,
sinabi rin yun sa Acts 7:51 eh, na where Stephen accuses the Jewish leaders of being stiff-necked or having uncircumcised hearts and ears, na ang ibig niyang sabihin is lack of receptiveness sa Word of God. So, pag sinabing uncircumcised ears, having ears, pero spiritually unattentive. So, may tainga, pero di makarinig. Alam niyo yung tawag dun ni Lord sa mga ganun? Foolish and senseless. Ganyan. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Ang sabi pa nga ni Lord sa Zechariah 7:11, stubborn eh. Sabi doon, but they refused to pay attention and turned a stubborn shoulder and stopped their ears from hearing, sabi niya. Tapos sabi sa Proverbs 28:9, he who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination. Sabi, kapag di ka daw nakikinig, ang prayer mo daw is abomination. So the term abomination generally refers to something that is intensely disliked. So hindi gusto, ganyan, or regarded with horror or disgusting, ganyan, even your prayers. So, ah, parang alam mo 'yun, kapagka hindi ka nakikinig sa Lord, expect mo ba na pakikinggan ka rin ng Lord, parang gano'n. Pero minsan ano, eh, meron talagang grace ang Panginoon, eh, na, minsan alam mo 'yun, meron pa ring prayer tayo na ina-answer ng Panginoon even out of our stubbornness. Grabe yung grace talaga ng Panginoon 'yun, eh. Pero 'yun nga, kapagka hindi tayo nakinig usually, nahihinder pati prayer natin, eh. Kasi, um, kumbaga kapag hindi tayo nagle-listen sa Lord, minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na, ah, na hindi naman pinapagawa ng Lord, 'di ba? So, ang sabi pa dito, kapag hindi ka raw nakinig, you are rebellious, no? Refusing to hear means you have rebellious spirit. And because we do not listen, the result is doing evil in His eyes, sabi dito. So, next point, seek to hear, the commandment of listening. Posible na meron tayong tenga pero hindi tayo nakikinig. Alam niyo 'pag binasa niyo maigi yung verse na 'to, itong Matthew 13:15, um, sabi dito in Tagalog, "Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon." Ibig sabihin nito, kung hindi gayon or parang salungat yun, eh, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang isip at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. All who have been or being given the words of God, parang, yun yung sinasabi ni Lord na itong mga taong ito. So, pero kung hindi nila ginagawa 'to, malamang nakarinig sila, 'di ba? Yun yung sabi sa verse na 'to. Jesus' simple request is that we use our God-given, faculties like eyes to see and ears to hear, to tune into His word. So, ang intention talaga ng Lord na for whatever is hidden is meant to be disclosed. Ay kuyang naglipat ako ng screen, nasa ano ako, Matthew 13:15. Ay, mali. Ayan, sige, sige, thanks. And whatever is concealed is meant to be brought out into the open.
Sabi yun sa Mark 4:22. So, hindi madamot ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng sa disclosure, alam mo yon. Kasi ang gusto talaga ng Lord is ipahayag sa atin. But, we have to seek God's truth, and it takes energy and focus, and it takes willingness. Kasi kung wala nun, kung wala yung choice natin na yun, 'di ba? Kahit na mag-reveal si Lord, hindi pa rin natin maririnig. Hindi pa rin, kumbaga hindi pa rin tayo, hindi pa rin natin maririnig mismo kung ano yung sinasabi ng Lord. Kasi hindi tayo nakikinig, eh. So it takes, kumbaga, even in relationship, 'di ba? It takes two to tango. It takes listening ear talaga to understand more kung ano yung sinasabi ng Lord. So, whenever Jesus says, "He who has ears to hear, let him hear," he is calling for people to pay careful heed. It's another way of saying, listen, pay close attention. Inulit niya nga 'to din sa Book of Revelations. Sabi dun, 'di ba ang dami? "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Lahat naman tayo ngayon, 'di ba, merong ano, may tenga, ganyan. Mostly sa Revelation, 'tong verse pinaulit-ulit. Alam naman nating, Revelation mostly ang laman nito is prophecy or mostly, vision in the future. Posible kaya na pinaulit-ulit 'to ng Panginoon kasi we need an ear to hear Him on these last days. Kasi sabi sa 2 Timothy 4:3, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig nilang marinig." So it's no surprise that God is urging us to listen with our ears, not just to any voice but to what the Spirit is saying. So sabi pa dito sa Ecclesiastes 5:1, "Guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil." Sabi nga sa Isaiah, 'di ba? Wag ka na daw mag-fasting kung hindi ka naman marunong makinig sa utos ng Panginoon. Sabi pa sa Psalm 46, "In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required." So alam ko nababasa rin natin sa Samuel na mas naggo-glorify ang Lord when we listen to Him, when we obey His word rather than sacrifice. Sabi sa Deuteronomy 6:3-4, "Hear, therefore, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly as the Lord, the God of your fathers, has promised you in the land flowing with milk and honey." Here again, no, dalawa, no, in-emphasize ng Lord, "O Israel, the Lord our God, the Lord is one." So, paano kaya tayo makaka-obey if we don't hear, 'di ba? Before we obey, we hear first. Here is a commandment from God. "And now, O Israel, listen to the statutes and the rules that I am teaching you, and do them." Sabi sa Deuteronomy, "that you may live and go in and take possessions of the land that the Lord, the God of your father, is giving you." Meron pa ditong sinasabi ang Lord na, "Incline your ear and come to me." Parang na-imagine ko nga yan na ano, eh, na
parang ilalapit mo yung ear mo kay Lord. Alam mo yun? Para marinig mo siya maigi. So, inclined to hear God. Being inclined to hear God means having openness to to listen to and understand God's guidance or messages. So it involves being receptive, attentive, and willing to engage with spiritual teaching and communication. So how to develop this inclination to hear? So yun din, yung sinasabi, babalik pa rin tayo sa sinasabi ni nanay na prayer and meditation. Usually kasi, tayo, 'di ba, mas mahilig tayong mag-pray kasi gusto nating pakinggan. Kahit sa ano, sa even sa relationship, ganyan. 'Di ba, mas gusto nating tayo yung pinakikinggan. Tayo na tayo, parang gano'n. So, in prayer daw, dapat matuto din tayong makinig sa Panginoon, na kung ano yung sinasabi niya, ganyan, in meditation, ganyan, in reading His word, ganyan. Importante din yung pakikinig. Kasi, um, not sure kung naranasan niyo na siya, but sometimes even in prayer may sinasabi ang Panginoon, eh, na ito yung dapat mong pag-pray, ganyan. 'Di ba, kapag nga hindi mo alam kung ano yung pagpe-pray mo, minsan may mga utterances ang Holy Spirit na ito yung dapat mong ipag-pray, yun pala, ito pala yung pinagdadaanan talaga ni kapatid, ito pala talaga yung kailangan kong ipag-pray, ito naman talaga, talaga dapat yung, sabihin ko, ganyan. Ayun. Minsan, sa ano rin, sa mga preachers din, so nangungusap din ang Panginoon kung ano yung gusto niyang iparating sa'yo. So, in circumstances, ganyan. So, minsan, through reflection, 'pag nagre-reflect tayo kung ano yung basa natin, ganyan. Minsan sa worship, ano rin, minsan nangungusap din ang Panginoon dun sa mga lyrics, 'no? So it takes also openness, humility, and, yun, community sa fellowship natin, ganyan, even in worship, ganyan. So, nati-train yung ears natin to hear the word of the Lord as we listen to Him, as we meditate in His word, as we pray, ganyan. Sabi dito, "But to this day, the Lord has not given you a heart to understand or eyes to see or ears to hear." So, si Lord pala rin ang magbibigay sa atin, 'no, ng understanding and ng hearing. So, pray for bigger ears to God, 'di ba? Hindi lang pala physical ailments ang kayang pagalingin ng Panginoon, kundi also our spiritual ears. Sabi sa Proverbs 20:12, "The hearing ear and the seeing eye, the Lord has made them both." 'No? Si Lord ang may gawa nun pareho. Yung hearing at saka seeing eye. Hearing ear and seeing eye. Sabi pa nga sa Isaiah, "Bring out the people who are blind, even though they have eyes, and the deaf, even though they have ears." Ganyan. And sabi pa sa Job, "Then he opens the ears of men and seals their instruction." So, kaya tayo talagang ano, kayang-kaya ni Lord pagalingin yung mga bingi nating mga tainga na, hindi pa kayang makarinig sa Panginoon. So, blessed are the ears that listen. So, sabi dito sa last two verses, "But blessed are your ears, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it." So hearing and listening is the formula for more blessings, opportunities, and open doors to your life. The Lord called the hearers blessed. So inimbento ko ba yun? Sabi dito, "But blessed are your ears, because they see, and your ears, because they hear." Sabi pa nga sa Exodus, "If you will give
earnest heed to the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, and give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptian. For I, the Lord, am your healer. So, hindi to imbento lang na you are blessed when you hear the Lord. And um and pwede tayong makarinig sa Panginoon through reading our Bible daily, 'di ba? So walang excuse na hindi natin marinig ang Panginoon talaga. Kasi nakasulat na 'yun, eh, unless hindi tayo nagbabasa, 'di ba? So, kaya blessed because faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So, importante na may tagapagturo, pero equally important din na may nakikinig ng totoo. And sabi dito sa Revelations 2:11, in the Bible, the second death refers to a spiritual death or eternal separation from God. So, um, if we hear the voice of the Lord or what the Spirit says, he overcomes, he who overcomes shall not be hurt by second death. So, ang salvation din, through hearing, we can have the salvation from the Lord din. Yun, di ba? And sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him and he with me. So in prayers, we can hear the Lord or through spending time with the Lord, ganyan. So sabi nga dito, he promised that he will come, he will come and eat with him and he with me. So on the last part, the story of Abraham and Isaac often referred to as the sacrifice of Isaac. Parang it will be found in Genesis 22. So in summary na lang na it is a God's test. God's test Abraham's faith by commanding him to offer his beloved son Isaac as a burnt offering in Mount Moriah. So makita natin dun yung obedience ni Abraham. Despite the emotional and spiritual turmoil, Abraham obey God's command. He prepares to sacrifice Isaac, demonstrating his unwavering faith and trust in God. So, would you agree to me na yung sacrificial offering kay Isaac is not just a test of faith, but a test of healing as well? Paano kaya kung nag-dwell si Abraham sa unang utos ng Lord na patayin si Isaac? Siguro napatay niya si Isaac, no? Paano kung hindi niya narinig na, "Oh, wait lang, hindi na, tama na," ganyan. Hindi ko intention na patayin talaga yung anak mo, 'di ba? Parang sabihin, "Teka Lord, 'di ba ito yung utos mo sa'kin, patayin yung anak ko?" Yung ganyan, 'di ba? Paano kung walang hearing si Abraham, 'no? Siguro natuloy niya, natutuluyan niya si Isaac patayin, 'no? Pero alam niyo ba, nakinig si Abraham sa Lord na wag tuluyang patayin si Isaac. Kasi it's not just a test of faith, but hearing as well. Si Abraham ay may pandinig despite yung pressure, despite yung mga nangyayari sa kanila currently, despite being emotional, 'di ba? About dun sa sacrifice. At nung nakinig si Abraham at nag-obey siya, si Abraham, provision follows. So, don't kill your future because you can't hear God. We can make our plans, but the Lord determines our steps. So, in every step, si Lord yung magdadirect sa atin eh. Si Lord yung, di ba, kunwari, narinig mo to ngayon, ito yung plano sa'yo ng Lord. Thank you Lord, amen, ganyan. Pero, how to get there, kailangan mo pa rin makinig eh.
From step 1, step 2, step 3, step by step kasi si Lord, eh. Hindi niya i-re-reveal lahat agad na isang bagsakan lang, yung gano'n. Kailangan talaga ano, eh, merong relationship do'n ng seeking, seeking, o tapos na ako sa step 1, step 2 naman. Oh, ano naman yung step 2, Lord, ano yung ano, direction mo dito sa step 2, ano yung dapat kong gawin, Lord, ganyan. And minsan, hindi lang yung distraction of this world yung nakakapaghinder sa atin to hear the word of the Lord. Minsan, because of disobedience, because of sin, mas nabablock yung hearing natin sa Lord, eh. So, importante talaga yung, kumbaga, kasama natin si Lord every step of the way because He will directs our paths. And, um, and He promised na the best yung path na yon, yung pupuntahan natin. Hindi man natin, broadly ma-understand currently, pero, eventually we will understand. Actually, meron akong parang testimony dun before na ano, eh, ang narinig ko ang haba nung binasa ko, ganyan. Pero ang narinig ko lang, "Go out." Go out, ganyan. Kasi ang tagal ko ng ano, eh, ang tagal ko ng lugmok sa bahay, eh. Alam mo yun, ang tagal ko talaga lugmok sa bahay na gusto ko sa kwarto ko lang ako kasi nga depressed ako, ganyan. Ayoko talaga lumabas, ganyan. Pero si Lord, sinabi niya sa'kin, "Go out." Ganyan. So, yun talaga yung pinaka-ano, siguro nag-fasting pa nga ako, eh. Usually ang fasting talaga nakakatulong talaga to hear yung mga instruction and direction ng Lord, eh. Yun yung isa sa blessing ng fasting. Na siyempre hindi hindi yung flesh mo yung nangunguna sa'yo kundi spirit mo. Mas malakas yung spirit mo when you fast. So, dun ko sa fasting narinig talaga yung sinabi ng Lord na go out. Nung una hindi ako nag-go out, pero parang, eventually nag-go out ako kasi na-force ako. 'Di ba, isa rin 'yun sa ano ng Lord, eh, kapag hindi mo nasunod itong isang utos ng Lord, merong grace din ng Panginoon na para i-turn things around, yung gano'n. Na, ah, sa'kin ang nangyari sa akin is, dahil bench ako, na-force kami na pumasok everyday. So, naka-go out ako. So, ayun yung go out na nangyari sa akin. Tapos, then nung nag-go out na ako, kasi sabi nga ng Lord 'di ba, go out, go out. So, ang ginawa ko, parang niyaya ko sila Pia, lumabas, ganyan. Ang dami kong friends na niyaya, pero wala namang tumugon. Kasi mga busy, ganyan, or siguro dahil unusual sa akin na ako yung nagyaya, parang gano'n. So, ayun, yun yung mga step ko na ano, pero grace din ng Panginoon na, nag-go out ako na na iba iba pala talaga yung gustong mangyari ng Lord na i-go out ko, parang gano'n. So, ayun, basta nag-ano lang ako, pero, sa pag-go out ko dun ko nakilala rin si Eric, ganyan. So, ayun. So, hanggang sa yun. So, yun pala yung gustong sabihin ni Lord na kaya ako nag-go out kasi meron siyang, yung next step na gusto niyang gawin ko is nandun pala sa pag-go out ko, parang gano'n. So, ayun. So, yung hindi ako makakarating sa step 2 kung hindi ko, dininig yung sinasabi ng Lord na go out, ganyan. So, actually naging busy ako sa pag-go out nun, eh. So, tapos na pala yung step na pag-go out, ang next step pala is yun na, yung ibang direction pala ng Panginoon, ayun. So, yun, I advice talaga yung fasting, yung prayer, yung listening sa voice, yung curriculum, yung ginagawa natin to hear the word of the Lord, ayun lang. Glory to God. So, let us pray. Lord,
We thank you for your word tonight, Panginoon. Salamat po sa mga verses, sa mga sinabi mo sa amin. We know na nangusap ka sa amin, Panginoon, mightily tonight, Lord God. And salamat po um, na nagkaroon kami ng sound ears to hear, Panginoon. And salamat po sa pagbubukas ng mind namin, ng hearts namin tonight, Panginoon, in order for us to understand what you are trying to say to us, Panginoon, tonight, Lord God. And I pray naway patuloy ka pong mangusap sa amin, Panginoon, in many ways, in so many ways, Lord God. And I pray na we will understand what you are saying, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, um, sa pagsik namin sa iyo, Panginoon. I pray na meron kang mga personal na utos, meron kang mga personal instruction na kaya naming i-bear, Panginoon, at tutulungan mo kaming i-bear ito, Panginoon. Lord, you know na sometimes yung hirap kami na sundin yung mga instruction na yon, Panginoon, but give us faith, Lord God, to obey you, so that we can move forward, Panginoon, sa mga destiny na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Lord, I pray for humble hearts. I pray for understanding, Lord God, for wisdom, for more anointing, Panginoon. And I pray sa mga susunod na series, Panginoon, sa mga susunod na word, Panginoon, mangusap ka sa amin mightily, Lord God, and may we apply this to our lives so that you can bless us more, so that we can be a blessing to others as well. Lord, we thank you, we love you, we honor you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise